Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? I pray na lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta po sa lahat ng ating mga kapatid sa CLF at sa lahat po na sumusubaybay sa ating daily devotion. So, ako po muli ang inyong lingkod na mag-share po for today. And bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-start sa isang munting panalangin. Heavenly Father, pinupuri, sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras pong ito na kami po ay muling mag-aaral, Lord, ng inyong salita. Lord, thank you po for the opportunity to be able to speak and share, Panginoon, para po sa glory mo. Kayo po, Lord, ang manguna sa mga oras pong ito at gawin niyo lamang po akong instrumento para maibahagi, Lord, kung ano man po ang learning or teachings na gusto mo pong ma-share at this moment. Salamat po, Panginoon. Seal this prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ngayon po, tayo ay nasa 40th chapter ng ating CLF 40-day prayer and fasting for the nation. And ang tema po natin ay my greatest longings, dreams, and aspirations to do in my life for the glory of God. So, dito po, siguro ang aking greatest longing or dream sa aking Christian life is yung makasama ko po yung aking mga kapatid, yung aking pamilya, na makapag-serve din po sa Panginoon. So, I think yun po yung pinaka dream ko. Matagal ko na po siyang pangarap. Na katulad ko, makilala din po nila si Jesus. At maramdaman po nila yung totoong pag-ibig ng Panginoon. Kung paano po ng Panginoon na bago po yung buhay ko, yung joy na binibigay sa akin ng Panginoon, at yung heart po na makapag-serve sa Panginoon. So, gusto ko po makasama din po yung family ko. And siguro, isa pa po sa aking dream is to be able to use or ma-share po yung aking life experiences para po maibalik sa Panginoon yung kabutihan niya sa aking buhay. So, actually, hindi po, to be honest, hindi po kasi madaling mag-share ng ating life story, di ba? May tendency po tayo na mahiya or hindi po natin ma-share because those are the dark side of our life. Diba po? Pero, nung nakilala ko po ang Panginoon, napakadami niya pong binago sa buhay ko. At naniniwala po ako na itong mga experiences na ito, binigay ito ng Panginoon. Hindi para mabigay yung credit sa akin or sa ating mga tao, kundi para maibalik natin sa Panginoon kung paano siya naging mabuti, kung paano niya tayo sinave mula sa kadiliman at binago niya yung buhay natin. So, yun po yung aking dream, aspiration, to be able to share the gospel, to share my life story para mag-glorify po ang Panginoon. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin or hindi po close sa akin, so, ako po hindi pa ako lumaki sa isang typical family. Yung hierarchy po ng Panginoon about the family, may mom, may mother, may father, may anak, mga kapatid. So, hindi po ganoon na kinagisnan. Ako po ay lumaki sa isang pamilya na extended at complicated family tree. So, and ako po ay bilang anak, ako po ay isa po akong produkto ng isang kasalanan. So, growing up, mahirap po siya para sa akin kasi even if I'm trying to hide it, hindi ko po siya isipin, but yung mga circumstances, yung mga nangyayari po sa araw-araw, it reminds me of that feeling na I'm a product of sin. Now, I have a very complicated family tree. So, growing up, I never had that picture and idea of what really a family is. Kung ano ang role ng mother, ano ang role ng father, ano ang role ng mga siblings. So, sabi nga po nila parang
teleserye yung aking family, aking life story. But the Lord has changed my life 180 degrees. 180 degrees po niya binago ang aking buhay. Going back, so nakilala ko po ang Panginoon, ang tunay na Panginoon when I was 9 years old. Around 9 to 10 years old po, nung naka-attend po ako ng Daily Vacation Bible School. So, kaya ako po, natutuwa po ako sa mga Daily Vacation Bible School kasi ito po talaga yung mga activities na nakakapagtanim po ng seed sa puso ng mga kabataan. Ako po, personally, tinatestify ko yan kasi from that time na nalaman ko na there is someone up there na I can lean on, na pwede kong takbuhan anytime. Na meron palang someone up there na mag-guide sa buhay ko. So, yun po. So, nagkaroon po ako ng seed when I was 9 to 10 years old. But, growing up, ang dami pong temptations, ang dami pong nangyari, ang dami pong questions about life, ang dami pong struggles na ating pinagdadaanan. And, growing up, yung fear ko po is, bumalik po ulit ako dun sa cycle ng aming family. At lalo na po yung pinagsimulan ko, yun po yung aking fear before, na ayoko noon, pero yung fear ko na babalik ako doon sa ganong life. Yun po yung kinatatakot ko noon. So, and life circumstances is leading you back to that what we call generational curse. Yung mga temptations, people we meet, so binabalik po tayo doon. And ako po, ang tangi ko pang napanghawakan noon yung Panginoon. Yung prayer ko sa Kanya na, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Ikaw po, Panginoon, ang magbago sa akin, magbago sa buhay ko. Kaya, napakabuti po ng Panginoon kasi dininig niya yon. Dininig po yun ng Panginoon. And, alam niyo po, bago po ako dali ng Panginoon dito, sa kung saan man po ako ngayon, napakarami pong binago niya sa akin. Yung aking pag-iisip, yung way ng pag-iisip ko. Ang dami niya pong tinanggal ng mga tao sa buhay ko. Tinuruan niya po ako ng self-control, yung magkaroon po ako ng stand, ng conviction, lalo na po sa aking pananampalataya sa Kanya. Ang dami pong tinuro sa akin ng Panginoon bago ko po na-receive itong Kanyang, yung blessing niya. Na yung prayer ko before na, Lord, ayusin mo yung buhay ko. And napakabuti po ng Panginoon kasi binigyan niya po ako ng mga tao na tumulong sa akin na ayusin ang buhay ko. Papasalamat po ako sa aking asawa. Siya po yung aking maging mata at naging pa ako. Salamat po sa CLF pastors at sa mga kapatiran natin sa church na kumbaga sila po ang aking naging second family, lalo na po sa spiritual life, lalo na po ang ating mga pastors. Kasi sila po ang aking naging mga bagong nanay at tatay, at sa kanila ko po nakita yung ito po pala ang design ng Panginoon sa isang pamilya, sa mama, si papa, sa mga anak, ganito po pala ang design. So, yun po yung mga nilulook forward ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya po ang gumawa nun. Kapag hindi po yan because of my kakayahan, no. It's God leading me to these people para matulungan po ako na maayos ang aking buhay. At doon ko po gustong ma-share na sa Panginoon there is peace, there is order, there is contentment, there is pure joy na hindi mo siya mahahanap or mapapalitan ng kahit anong material na bagay or tao or mga pangyayari, kundi yung pag-ibig sa'yo ng Panginoon, yung pure love niya sa'yo, yung pure acceptance niya sa'yo na kahit gaano kakakulang emotionally, physically, financially, hindi niya titignan yun eh. Titignan niya yung puso mo, yung how you are longing for the love of God, for the love of Jesus. And yung sa mga life experiences na yun,
kahit gaano siya kahirap, gagamitin po yun ng Panginoon para ma-prosper yung kingdom niya, yung kingdom ng Diyos. Hindi para na mapapurihan ang ating mga sarili, kundi maibalik natin sa Panginoon. Kung gaano siya naging mabuti, kung paano niya ginaid yung buhay natin mula sa kaguluhan, mula sa kadiliman, papunto sa kapayapaan, sa pag-ibig niya. At naniniwala po ako na ang Panginoon, siya po yung nagbibigay sa atin ng mga tao, ng mga taong kailangan natin, ng mga kaibigan, ng mga pangyayari, ng mga events sa buhay natin. Siya po yung nagli-lead noon. Ngayon, sa aking what am I doing para ma-fulfill ko yung dreams na yon, yung aspirations na yon, is to continue serving the Lord, and as much as possible yung mamuhay ng naayon sa salita sa kalooban ng Panginoon. To be honest, ito po ay isang mahirap test po siya sa atin. Pero actually, kung tayo po ay mananatili sa Panginoon, nagiging na po siya dahil sa kalooban, kagustuhan natin na maging masaya ang Panginoon, so we follow it. Sa umpisa, mahirap po siya, 'di ba? Lalo na dahil makamundo pa po ang ating puso, makamundo pa ang ating isipan. Pero pag nakita na po natin yung kalooban ng Panginoon, yung kanyang puso, na ito pala ay ginagawa, ito pala yung dapat mong gawin, kasi dito ka makakabuti. And we learn to follow that, kasi alam natin na itong tinuturo sa atin ng Panginoon para lang sa kabutihan natin at hindi para sa ikapapahamak natin. So yun po, so sa aking pamumuhay, yun po yung lagi kong pinagpe-pray na sana mamuhay ako ng naayon sa kalooban ng Panginoon para ma-lead kung sino man po yung mga nakakasalamuha ko towards God, at hindi po sila mapalayo sa Panginoon dahil sa akin. So yun po yung lagi kong pinagpe-pray, at kumbaga pinag-iingatan ko po siya sa aking way of living, na especially po 'di ba sa mga tao na nasa paligid natin, kasi malaki yung influence natin sa kanila, sa mga taong nakakausap natin, nakakasama natin every day. Sila po yung may pinakamalaki tayong influence. So ayun po, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon, kasi napakabuti niya po, napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Alam kong mula nung pagkabata ko hanggang sa ngayon, tinitignan niya po ako, ginagabayan niya po ako, ang aking mga desisyon, ang desisyon ng aming pamilya, bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang kapatid, at bilang worker sa church. Ngayon, gusto ko pong tapusin itong aking sharing sa favorite na Bible verse ko po. Ito po yung pinanghawakan ko sa aking buhay, at ito po ay hindi siya, alam mo yun, ito po talagang parang life testimony mo, na ang sarap niya i-declare every day. Dito po sa Awit 23 or Psalms 23. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tunay mo at pamalo, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo, na nakikita pa nating mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan.
Yun po, napakagandang mga salita po sa Awit 23, Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastol. Ang sarap po nun na isipin na meron po tayong ama, meron po tayong pastol na lagi po tayong gagabayan. Ano man po ang ating gawin, ano man po ang ating, saan man po tayo magpunta, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Yun po. Yun po, salamat po. Naway marami po kayong natutunan. But before we end our devotion, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na naaral po namin ngayon. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa aming buhay, sa aking buhay, Panginoon. Salamat sa paggabay mo. Salamat sa mga taong ibinahagi mo sa akin, Lord, para tulungan po na makilala kita at maituwid mo, Panginoon, ang aking landas. Lord, tunay nga pag kami ay nasa iyo, hindi po kami maliligaw, Panginoon. Tunay nga na pag ikaw ang aming kasama, Lord, mayroong kapayapaan, mayroong kaayusan, Panginoon. Lord, salamat kasi sa opportunity na binigay mo na makilala ka namin. Prayer po namin, Panginoon, na makilala ka rin po ng mga tao na ngayon po ay dumaranas ng matitinding pagsubok, na sila po ay lost, Panginoon, sa kanilang buhay. Meron pong emptiness sa kanilang mga puso, Lord. Naway ito po ay makita kanila sa inyo. Ito pong pagkulang sa kanilang buhay sa iyo, Panginoon, nila makita. We also pray, Panginoon, sa mga taong may karamdaman ngayon. Lord, tunay nga na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, Panginoon, ang magpapagaling sa amin. Ikaw, Panginoon, ang mag-aayos ng aming katawan, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa mga taong nalulungkot, Panginoon, sa mga taong mag-isa at pakiramdam nila, Panginoon, wala silang mapupuntahan. This is a reminder, Lord, na ikaw, saan man kami, sa iyo at sa iyo pa rin kami babalik, Panginoon. Hanggat kami ay nabubuhay, Panginoon, ang aming hininga, Panginoon, ay nakadugtong sa iyo. At hindi kami mahihiwalay sa iyo dahil sa hininga, Panginoon, na ibinigay mo. We also pray, Panginoon, sa aming bansa, sa bansang Pilipinas, Panginoon, na ngayon po ay dumadanas ng matitinding pagsubok, Panginoon, kalabidad, Panginoon, issue sa aming pamahalaan, Panginoon. We pray, Lord, for your guidance. Totoo nga, Panginoon, na isang tao o isang bansa, Panginoon, na walang Diyos ay isang bansang magulo. We pray, Lord, na pangunahan mo po ang bansang ito, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na ikaw po ang maging hari, na ikaw po, Panginoon, ang mamahala, Panginoon, sa aming bansa. Lord, humingi kami ng kapatawaran, Lord, sa aming mga namumuno, Panginoon, mula sa presidente namin hanggang sa mga simpleng mamamayan, Panginoon. We ask for forgiveness, Lord, sa aming mga kasalanan, sa aming mga ginagawang kalikuan, Panginoon, na hindi po nagiging kaaya-aya sa iyong paningin, sa korupsyon, Panginoon, sa kung ano man pong uri ng pagnanakaw, at lahat po ng katiwalaan sa aming pamahalaan, Lord. Kayo po, Panginoon, ang magtuwid sa mga taong ito, Panginoon. Lord, yung emptiness sa buhay nila, Panginoon, ikaw po ang mag-fill. Yung gawain ng kaaway, Panginoon, na very, very active po at this moment, Panginoon. Lord, we ask for your Holy Spirit, Lord, na pangunahan po itong mga to, na rebuke, Panginoon, ano man po ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa aming bansa. Heavenly Father, kami po ay namamagitan, Panginoon,
our prayers, Panginoon. Mumunti man ito, Panginoon. Pero kung ito'y pagsasamasamahin, Panginoon, alam ko ito'y yung pakikinggan, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Lord. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng bagong simula, Lord. Bagong simula, Panginoon, para mamuhay po ng maayos ang bawat Pilipino, Panginoon. Mabigyan po ng mga basic needs, Panginoon, ng mga taong nangangailangan, mga taong naghihirap, Panginoon. Salamat, Lord. Through prayers, Panginoon, nakaka-connect kami sa iyo. Salamat, Panginoon, na meron kami opportunity na pupunta lamang po kami sa aming mga kwarto, kami po ay magdadasal, makakausap ka namin. Salamat po, Lord, sa opportunity ito, sa Holy Spirit, Panginoon, na namamagitan. Maraming salamat po. Lord, salihan niyo po itong panalangin pong ito sa matamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at have a blessed night po.